Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi nga ni Feng Changer kay Xiao Chen, na Senior, gusto mo ba na maging pinuno ako ng pamilyang Feng, na hindi naman nagdalawang isip si Xiao Chen at sinang-ayunan ang sinabi ni Feng Changer. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay nandito nga si Xiao Chen sa mansyon ng pamilyang Feng na kung saan isinama ni Feng Changer si Xiao Chen dito. At dito nga ay sinabi ni Xiao Chen sa master ng lungsod na sabihin sa kanya ang plano. Sumagot naman ang master ng lungsod na anong klaseng plano ang kailangan mo para sa Supreme Body Cultivator. Subalit sa loob-loob naman ng ni Master Feng ay napapaisip ito na sabi pa nga niya na sino ba ang hindi nakakaalam na ang Supreme Body Cultivator ay nasa mood, at aawayin siya, kaya wala siyang balak. Sinabi naman ni Feng Changer sa kanyang ama na nakita mo ginawa ko ang tama. Kung hindi ako nakapuslit sa mga nakatatanda, hindi ko malalaman na ang mga tangang iyon ay nakipagpulong talaga sa Supreme Master Shen Xiu. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanila na gaya nga ng sabi ko, malaki na ang nasira ng cultivation ko, kailangan ko pang kumilos sa mababang pagkakakilanlan. Dagdag pa niya na total wala kayong plano, kung ganon ay makinig kayo sa akin. Sa sinabi ni Xiao Chen ay agad silang sumang-ayon dito. Sa pagpapayag ng dalawa ay sinabi na ni Xiao Chen na kung ganun, ay kailangan muna nating gumawa ng soul contract. Hindi naman nagdalawang isip si Feng Changer na sumang-ayon sa gusto ni Xiao Chen sapagkat kilala niya ang kanyang senior at malaki ang respeto niya dito. Subalit bahagyang nag-alangan ang ama ni Feng Changer sa siyanbi ni Xiao Chen na soul contract. Napansin naman agad ito ni Feng Changer kaya naman agad niyang sinabihan ang kanyang ama na ama, ano ang iyong pag-aatubili? Ito ang Supreme Body Cultivator. Nainulit pa mga niya ito na siya ang Supreme Body Cultivator. Sa sinabi ni Feng Changer ay hindi naman ito pinaringgan ng kanyang ama. Bagkus at sinabihan niya si Xiao Chen na paumanhin Supreme Body Cultivator, ayokong pumirma ng soul contract sa inyo. Sa sinabi ni Master Feng ay binigyan lamang siya ni Xiao Chen ng sarkastikong ngiti. Dagdag pa nga ni Master Feng na sagitan niyo at ang Supreme Yunfei. Ito ay isang labanan ng mga dakilang kapangyarihan, kung ako ay pumirma ng isang soul contract sa iyo, ito ay masyadong mapanganib para sa aking pamilya Feng. Seryoso namang sinabi ni Xiao Chen sa kanya na ngunit alam mo na ang pagkakakilanlan ko, sa kasong ito, ay wala ng paraan para na manatili ka. Matapos magsalita ni Xiao Chen ay agad niyang nilabas ang kanyang aura at dahil dito ay lumabas ang kapanindig balahibong kapangyarihan ni Xiao Chen. At nang maramdaman nga ito ni Master Feng ay halos mamatay na siya sa tindi ng kanyang nararamdaman. Sinabi nga ni Xiao Chen na ang pagpapasakop sa akin ay hindi makakasama sa iyong pamilyang Feng. Sa puntong ito ay hindi na nagdalawang isip si Master Feng na sabi pa nga niya habang kinikilabotan na magpapasakop na siya. Dahil sa pagpayag na ni Master Feng ay agad na sinimulan ni Xiao Chen ang soul contract. At makikitang pinagsabay na silang dalawa upang hindi na ito magtagal pa. Nagpatuloy ang ganitong eksena na ramdam ng dalawa ang nakakakilabot na soul imprint. Sa inner space nga ni Xiao Chen ay tuluyan ng nakomplito ang soul contract. At dahil tapos na ang soul contract ay sinabi na ni Xiao Chen na ang susunod na gagawin niya ang wasakin ang pamilyang Wu, ang kailangan lang gawin ng pamilyang Feng ay protektahan si Chun Liu at hintayin ang aking pagbabalik. Agad naman na sinang-ayunan ito ni Master na sabi pa nga niya nasa utos ng kataas-taasang nilalang. Nikabos naman ni Xiao Chen ang lightsaber na nakuha niya sa pamilyang Bai. At agad niya itong ibinigay kay Master Feng na sabi pa nga niya na ito ang Sword of Light ng pamilyang Bai, ito ay sa iyo. Matindi naman ang pasasalamat ni Master Feng kay Xiao Chen dahil sa espadang mataas ang kalidad. Inangat naman ni Xiao Chen ang kanyang daliri. At itinutok sa noo ni Master Feng at binigyan niya ito ng martial skill na nasa antas ng ikasyam na ranggo ng makalangit na pamamaraan. Nasabi pa mga ni Xiao Chen sa kanya na hayaan mo akong turuan ka ulit ng Heaven Rank 9th Rank martial skill, para hindi masabi na masama ang pakikitungo ko sa iyo. Sa puntong ito ay napaluhod si Master Feng ang matindi na lamang ang kanyang pasasalamat sapagkat hindi basta-basta ang kanyang mga natanggap mula sa Supreme Body Cultivator. Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen na nasaan ang treasure pavilion ng Feng family mo. Dalhin mo ako doon. Nang marinig naman ni Master Feng ang sinabi ng kanyang master na sa loob-loob niya ay naiiyak itong sumang-ayon na sabi pa nga niya na malapit nang mawala ang kayamanan ng pamilya kong Feng.
Dito nga ay itinuro ni Master Feng ang Hidden Treasure Pavilion sa kanyang master. Mabilis namang pumasok si Xiao Chen dito habang pinagmamasdan naman siya ng dalawa. Habang umiiyak si Master Feng ay sinabihan naman siya ni Feng Changer na ama, huwag magpanik, ito ay isang maliit na kayamanan lamang. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen ay sinabi niya na pagkatapos makuha ang mga makalangit na kayamanan ng buong pamilya Feng, ang napakatandang body tempering technique ay bumuti lang ng kaunti. Dagdag pa niya na kung magpapatuloy ito, natatakot ako na kailangan kong i-absorb ang lahat ng 8 pamilya, 2 sekta at 3 angkan para makapasok sa ika-7 antas. Matapos ang kanyang malalim na pag-iisip ay sinabihan niya si Black na umalis na tayo at magtrabaho. Agad naman na tumayo si Black sapagkat alam niyang may plano na naman si Xiao Chen. Bago sila umalis ay sinabihan ni Xiao Chen ang dalawa na iiwan ko sa iyo si Chun Liu at aabutin ng halos 1 buwan bago makarating sa pamilyang Wu, sa sandaling masira ang pamilyang Wu, babalik ako. Agad naman na sinang-ayunan ng dalawa ang ibinili ni Xiao Chen sa kanila. Matapos nga sabihin ni Xiao Chen ito ay agad na silang nag-teleport ni Black. At naiwan na lamang ang bakas nito. Napaisip naman si Master Feng na sabi pa nga niya na umaasa ako na sana lang ay tama ang kanyang desisyon. Mabilis namang lumipas ang ilang mga araw sa bundok na hindi kalayuan sa pamilyang Wu. Dito nga ay nakarating na sina Xiao Chen at Black na sakay-sakay ng mabilis na kabayo. Ilang sandali pa ay nakarating na nga sina Xiao Chen at Black sa harap ng kaharian ng pamilyang Wu. Dito nga sa mundo ng espada sa pamilyang Wu ay nasa loob ang pinuno ng Wu family. At ang pangalawa ng pinuno ng pamilyang Wu ay si Wu De. Nasabi pa nga niya habang makikita sa mukha nito ang galit na una mong atakihin ang pamilya ni Bai, tapos gusto mong atakihin ang Wu family ko. Akala mo ba madaling kalaban ang pamilya ko? Kung ganun papakawalan kita ng walang kapalit. Hahayaan kitang subukan ang mga bagong taktika ng aking pamilya. Dito naman sa Immeasurable Sword Sect, o ang hindi masusukat na sekta ng espada. Ay napapaisip ang isang nilalang na sabi pa nga niya na itong Xiao Chen, sino ba talaga siya? Una, sinunog niya ang pamilya Bai, at pagkatapos ay sinira ang malaking kaganapan ng aking di masusukat na sekta ng espada. Lumapit naman sa kanya ang kanyang kapatid ay sabay na sinabi niyo na brother, pumunta siya sa Wu family, sinabi ko kay Wu De na maghanda. Sinabi naman ng nilalang na ito na kung ganon, samantalahin natin ang pagkakataong ito para makita kung gaano kalakas ang taong ito. Sinabi naman ng kanyang kapatid na pinatay niya si Merong Di sa pamilya ni Bai, tapos ngayon papunta na siya sa Wu family. Ang lakas ng loob niya. Sinabi naman ng nilalang na nabalitaan ko na si Chun Liu ay nakatira sa pamilyang Feng. Seryoso namang sinabi ng kanyang kapatid na kailangan na ba nating kumilos upang wasakin ang pamilyang Feng. Sinabihan naman niya ang kanyang kapatid na hindi kailangan magmadali, na hanggat nandito si Chun Liu, ang chapter ay mapupunta sa atin sa lalong madaling panahon o mamaya. Sinabi naman ng kanyang kapatid na oo nga pala, may isa pa akong dapat pag-usapan sa iyo. Ako na mismo ang pupunta doon. Sinabihan naman siya ng nilalang na mag-iingat ito sapagkat hindi pa nila alam ang nilalang na si Xiao Chen. Matapos nilalang mag-usap ay agad na siyang umalis. Makalipas nga ang 1 buwan. Sa pangunahing kastelyo ng pamilyang Wu, ay nasa harap sina Xiao Chen at Black na nag-aantay. Dito mga ay sinabi ni Xiao Chen kay Black na ito ang pangunahing kastilyo ng pamilyang Wu, mukhang matagal nang naghihintay ng gamit ang kabilang side. Sinabi naman ni Black na handang-handa na makipaglaban na tayo. Hindi rin nagtagal ay nagsimula ng kumilos ang 3 nilalang upang harapin sina Xiao Chen. Dito nga ay seryoso ang 3 at hindi rin ito mga basta-basta. Agad naman na nakita ni Black ang mga lakas niyo na sabi pa nga niya na may 2 supreme being. Habang si Xiao Chen naman ay bakas sa kanyang mukha ang pagkasabik nito. Agad naman na humarap ang 3 kay Xiao Chen nang walang pag-aalinlangan sapagkat hindi pa naman nila alam ang antas ng lakas ng kanilang kaharap. Masayang namang bumati ang pinuno ng Wu family na si Wu De na sabi pa nga niya brother Xiao Chen. Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen na tama ang sinabi nito. Sinabi nga din dito ni Wu De kay Xiao Chen na sinira ni brother Xiao Chen ang pamilya ni Bai gamit ang sarili mong lakas, lubos kitang hinahangaan. Ngayon, gusto mo bang sirain muli ang pamilya kong Wu? Wala namang pag-aalinlangan na sinabi ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na tama ang sinabi mo.
Sinabi naman ni Wude na hindi tamang pag-awayan ang ganyang kababalaghang bagay. Nang marinig ni Black ang sinabi ni Wude ay agad niyang tinanong si Xiao Chen na kung anong mali sa lalaking ito. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Black na hindi niya rin alam. Dagdag pa nga ni Wude na ang aking Wu family ay isa sa 8 dakilang pamilya sa Lower Zhuan Region, tiyak na tutugunan ko ang iyong mga pangangailangan. Bahagya namang natigilan dito si Xiao Chen sa sinabi ni Wude. Maya-maya pa ay nakaisip na siya ng paraan at sinabi niya na 2 kahilingan. At ang una ay kayungan ko ang patak ng Changsan. Sinabi naman ni Wude na hindi ko maibibigay sa iyo ang patak ng Changsan, kung tama ang hula ko, kailangan mo ng Changsan water para iligtas ang Titan clan, tama, hindi talagang hindi ko ito ibibigay. Sinabi naman ni Xiao Chen habang naglalabas ito ng aura na kung ganun ang susunod na kahilingan ay hindi mo na ako dapat tanggihan ulit. Sinabi naman ni Wude na gusto kong marinig ang higit pa tungkol dito. Ang susunod na kahilingan ay ang magpasakop kayo sa akin. Habang naglalabas si Xiao Chen ng kanyang aura, sa sinabi ni Xiao Chen ay bigla na lang natawa ang master ng pamilyang Wu. At sabay niyang sinabi na pagkatapos mong wasakin ang pamilyang Bai, sa tingin mo ba ikaw ay hindi na matatalo? Matapos niyang magsalita ay agad niyang inactivate ang kanilang formation na nakahanda kanina pa bago pa dumating sina Xiao Chen at Black. Dito nga ay sumambulat ang formation ng pamilyang Wu kay na Xiao Chen. Subalit kalmado naman itong sinuri nila Xiao Chen at Black na parabang mas malakas pa ang ibang formation nilang nakaharap kumpara dito. Sinabi nga din ng master na pagkatapos ng napakaraming kalokohan, hindi kumpleto ang formation, bata ito ang formation na pinag-aaralan ng aking pamilyang Wu sa daan-daang taon upang maging perpekto, na tinatawag na pagpuksa sa langit at lupa na pagbuo. Dagdag pa niya na ang pagpuksa ng langit at lupa na ito ay patuloy na makakain ng lakas ng iyong katawan, tignan natin kung paano ka pa maging mayabang. Nasa isip-isip pa nga niya na ang pagbuo na ito, kahit na dumating ang pinakamataas na nilalang ng pamilyang Merong, imposibleng masira ito sa loob ng ilang oras. Subalit sa kanyang mga sinabi ay sinabi lang ni Xiao Chen sa kanya na nagsasayang ng maraming oras para lang ihanda ang formation na ito. At mukhang masyado ko ata kayong na-overestimate. Matapos magsalita ni Xiao Chen ay agad niyang inilapat ang kanyang kamay sa formation. At dahan-dahan niya itong inaalis gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas. Maya-maya pa ay bigla na lang itong sumabog na parang isa lamang itong walang kwentang formation. At nang makita ito ng mga hangal ay nabigla sila sapagkat ilang taon nila itong pinaghirapan subalit walang kahirap-hirap lang itong nasira ni Xiao Chen. Dagdag pa ni Xiao Chen na ang isang formation na tumagal ng daan-daang taon ay, sa katunayan, hindi masisira, hindi mas maganda pa sa sirang formation ng pamilyang Bai. Matapos niyang sabihan ang mga hangal ay agad niya na ding sinabihan si Black na ikaw na ang bahala kay Wude, at ako naman ang bahala sa 2 natitirang Supreme Being. Agad naman na tumalon si Black patungo kay Wude na kanya namang ikinabigla. Subalit na pagkanto niyang aso lamang ang kanyang kaharap kaya naman bahagya siyang napangiti dito. At agad niyang inihanda ang kanyang espada na nababalutan ng aura upang salubungin si Black. Agad niyang binigyan si Black subalit mabilis lamang itong naiwasan ni Black. Habang sa kabilang banda naman ay nagsimula na din ang 2 Supreme Being na umatake kay Xiao Chen. Gamit ang kanilang espada ay itinarak nila ito kay Xiao Chen na hindi naman niya iniwasan. Ikinabigla nga ito ng 2 sapagkat walang silbi ang kanilang ginawa. Bakas sa mukha ni Xiao Chen na mukhang nang osar pa ito sa 2 Supreme Being. Nagtinginan naman ang 2 sinyales na gagamitin na nila ang kanilang pangmalakasang teknik sapagkat walang silbi ang kanilang pisikal na lakas sa kataas-taasang body cultivator. Sa puntong ang ito ay ginamit na ng 2 hangal ang kanilang sekretong pamamaraan habang si Xiao Chen, naman ay kalmadong pinagmamasdan ang 2 sapagkat gusto niya rin namang makita ang mga kakayahan ng 2 Supreme Being. Nagpatuloy ang paghahanda ng 2 at makikitang nagsasanib ito. Maya-maya pa ay tuluyan ang natapos ang 2 sa kanilang paghahanda kaya naman makikitang mas lumakas ang 2 ito na naging isa. Nakilala naman ni Xiao Chen ang pamamaraan na ito kaya naman bahagya siyang nabigla dito. Niyabangan pa nga nila si Xiao Chen na sabi pa nga nito na Xiao Chen, ito ang lihim na pamamaraan ng aking pamilya, ngayong nadagdagan na ng 4 na beses ang aming lakas. Matapos magsalita ang 2 hangal ay agad nilang pinakawalan ang kanilang atake.
Hindi naman iniwasan ni Xiao Chen bagkus ay hinanda niya ang kanyang kamao. Nang magsalpukan ang kani-kanilang mga atake ay nagkaroon ng malakas na pagsabog at makapal na alikabok. Patuloy naman na umikot ang espada sa kung saang direksyon. Ilang sandali pa ay bumalik na ito patungo sa dalawang Supreme Being. Bakas naman sa mukha ng dalawang ito na bahagyang naiinis kay Xiao Chen dahil hindi nila talaga mapinsala ang katawan ng body cultivator. Agad silang nagtungo kay Xiao Chen upang labanan na lang nila nang malapitan si Xiao Chen. Tinag naman siya ni Black kaya naman napalingon siya dito. Niyabangan nga ni Black si Xiao Chen na sabi pa nga ni Black na parang napakabagal mo naman. Habang si Master Wu De naman ay paulit-ulit niyang sinabi kay Black na isa kang halimaw. Napansin naman ni Xiao Chen na malapit na ang dalawa. Kaya naman agad niya nang pinakawala ng kanyang atake at sabay niyang sinabi na kung ganun ay tapusin na ang laban na ito. Na kung tawagin nga ni Xiao Chen ang kanyang suntok na ito ay Heavenly Desolate Fist 7th Punch. Ikinabigla nga din ito ng dalawa sapagkat hindi nila ito maiiwasan. Salong-salo ng dalawa ang pinakawalan ni Xiao Chen na atake at makikitang hindi ito basta-basta dahil sa daladapan nitong kakilakilabot na puwersa. Nagkaroon ng malakas na pagsabog na kung saan nilamon ang dalawa Supreme Being. At sa lakas ng impact ay halos masira pa ang tarangkahan ng pamilyang Wu. Unti-unting naglalaho naman ang dalawa sa tindi ng atake ni Xiao Chen. Nang mawala ang atake ay makikitang naging abo na lamang ang dalawa, habang ang master na si Wu De ay hawak pa din ni Black na kinikilabotan na sa lakas ng dalawang nilalang. Napaulit-ulit nga niyang sinabi na mga halimaw ang dalawang ito. Lumapit naman si Xiao Chen sa kanya na kanya namang ikinagulat at bakas sa kanyang mukha ang tindi na takot na kanyang nararamdaman. Nang makalapit si Xiao Chen ay agad niyang tinanong ang master na sabi pa nga ni Xiao Chen na Wu De, alam mo ba kung sino talaga ako? Sinabi naman ni Master Wu De habang natatakot na ikaw ay isang halimaw. Sarkastiko namang sinabi ni Xiao Chen na halimaw hindi. Dahil mas nakakatakot pa ako sa isang halimaw, ako ang Supreme Body Cultivator. Nagulat naman si Wu De sa sinabi ni Xiao Chen, kaya naman mariin niyang sinabi na ang lakas ng loob mong tawagin ang iyong sarili na Supreme Body Cultivator dahil mayroon lamang isang Supreme Body Cultivator sa langit. Hinawakan naman ni Xiao Chen ang kanyang ulo at sabay niyang sinabi na tama, at ako yun. Sa puntong ito ay mas lalong tumindi ang kanyang nararamdamang takot dahil kung ganun ay talagang mawawasak na ang kanyang pamilyang Wu. Hindi naman na nagsalita si Xiao Chen at agad niya nang tinapos ang buhay ni Master Wu De. At kinuhaan pa niya ito ng kayamanan dahil alam niyang mayaman ang pamilyang ito at kailangan din niyang makuha ang mahalagang bagay na kanyang kukunin at ito ang patak ng Chang'an. Nang suriin nga ni Xiao Chen ang kayamanan na nasa kanyang kamay ay nakita niya na nandito ang mahalagang bagay na gusto niyang makuha. Agad din na sinabi ni Xiao Chen kay Black na salakayin natin ang lungsod. Agad naman na bumalik si Black sa kanyang maliit na anyo. At nagpatuloy na sila sa lungsod ng pamilyang Wu upang tuluyan na itong mabura sa kaharian ng mundo ng espada. Nang makapasok si Xiao Chen sa loob ng bulwagan ng Wu family ay agad na naman na nagbigay-pugay ang mga masters at elder ng pamilyang Wu. Ngunit seryosong sinabi ni Xiao Chen sa kanila na si Wu De ay patay na ang Wu family supreme ay nawasak na, pwede na kayong umalis sa iyong mga sariling paraan. Sa tindi ng kanilang takot ay agad silang nagsitakbuhan at baka isunod pa sila ng Supreme Body Cultivator. Sinabi naman ni Black kay Xiao Chen na ang akala ko ay gagawin mo silang mga disciples mo. Sinabi naman ni Xiao Chen na walang kabuluhan ang pagsama-samahin ng isang grupo ng mga basura, kahit na sila ay sa iyo, ang tanging dapat kunin ay ang hindi masusukat na sekta ng espada. Dagdag pa nga ni Xiao Chen na tara at tingnan natin kung ano ang nasa treasure pavilion ng pamilya Wu. Pinantahan nga nila Xiao Chen ang hidden treasure pavilion ng pamilyang Wu. Nang mabuksan ito ni Xiao Chen ay bumungad sa kanila ang isang bata. Na bahagyang ikinagulat ni Xiao Chen. Makikita sa batang ito ang matatalas na mata na maari pang lumakas. Nasabi pa nga ni Black na ang batang ito ay may magandang mata. Na kahit si Xiao Chen ay sinabi niya na tama ang sinabi mo. Sinabi nga ni Xiao Chen sa bata na ang pamilyang Wu ay nawasak na, bakit hindi ka pa umaalis? Sinabi naman ng bata na ipinanganak akong isang miyembro ng pamilyang Wu, mamamatay akong multo ng pamilya Wu. Hindi ako aalis. Tinanong naman ni Xiao Chen ang bata na kung ano ang pangalan nito.
Agad naman na sinabi ng bata na siya ay si Ching Yun. Nagulat naman ang dalawa sa narinig nila dahil ang pangalan nito ay talagang angkop. Nasabi pa nga ni Black na ito ay masasabing kapalaran. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na oo, isa itong tadhana talaga. Sinabihan din niya ang bata na dapat kang maging isang panlabas na alagad na pumunta sa pamilyang Wu upang sanayin. At gusto mo akong patayin. Agad naman na sumugod ang bata na si Ching Yun. Hinawakan naman siya ni Xiao Chen na ikinagulat naman ng bata dahil hindi siya sinaktan ni Xiao Chen. Agad naman na nagpumiglas ang bata sa pagkakahawak ni Xiao Chen. Subalit napansin ni Xiao Chen ang kalagayan ng katawan ng bata na sabi pa nga niya na basura ang katawan mo, paano mo ako mapapatay. Sa sinabi ni Xiao Chen ay bahagyang nagtaka ang bata na kung bakit nalaman ni Xiao Chen ang kalagayan niya. Kaya naman sinabi niya kay Xiao Chen na sa mundong ito, hindi tulad ng may isang sword cultivation path lang. Hindi ako makapagtanim ng espada, ngunit hindi ako susuko. Alinman ay patayin mo ako ngayon, o papatayin kita mamaya. Nang marinig ni Black ang sinabi ng bata ay agad niyang sinabi kay Xiao Chen na ang batang ito ay halos parehas kayo, at walang ingat. Natuwa naman si Xiao Chen sa sinabi ni Black. Kaya naman sinabihan niya ang bata na bibigyan kita ng pagkakataon. Sumunod ka sa akin, maaari mo akong patayin anumang oras. Hanggat mayroon kang maliit na bagay na ito. Sa sinabi ni Xiao Chen ay nagtataka na ang bata na kung bakit ganun ang sinabi sa kanya ni Xiao Chen. Agad na naglakad si Xiao Chen papasok at sinabi niya na tignan natin sa itaas na palapag kung anong meron dito sa Treasure Pavilion. Nang makalapit sila sa pintuan ay sinabi ni Xiao Chen na nakalock ito. Kaya naman tinanong niya ang bata na kung nasaan ang susi, subalit ang sinagot lang sa kanya ng bata ay hindi. Ibig sabihin nito ay ayaw niyang sabihin kay Xiao Chen kung nasaan ang susi. Sa sinabi nga ng bata ay sa pilitan niyang binuksan ang pintuan, na ikinagulat naman ng bata. Sinabi din ni Xiao Chen na sa totoo lang hindi ko kailangan ng susi. Sa puntong ito ay wala na lang masabi ang bata. Agad na silang pumasok sa loob, subalit bahagya silang natigilan nang makita nila ang nandito sa loob. Sumambulat sa kanila ang maraming bata na nakatali sa mga haligi at base sa kanilang mga hitsura ay nanghihina na ito. Ikinagulat nga din ni Ching Yun nang makita niya ang kanyang kaibigan dito. Kaya naman dali-dali niyang nilapitan ang kanyang kaibigan. At sabay niyang sinabi dito na ikaw ba yan, Ego? Paano ka nakarating dito? Hindi ka pa ba patay? Sinabi naman ni Ego kay Ching Yun na tumakbo na ito, sinyalas na hindi maganda ang treto ng pamilyang Wu. Nang makita nga ito ni Xiao Chen ay sinabi niya na ang mga batang ito ay talagang mga likas na may talento. Kung hindi ako nagkamali, dagdag pa ni Xiao Chen na ang pamilyang Wu na ito ay patuloy na inaalis sa mga batang ito ang kanilang mga talento at ibinibigay ang mga ito sa mga anak ng pamilya Wu. Ipinanganak ka na may basurang katawan, kaya nakatakas ka sa kamatayan. Nagsalita naman ang bata na si Ching Yun na sabi pa nga niya na nakikiusap ako sa iyo. Bigla namang nagulat si Xiao Chen sa sinabi ng bata. Matindi na lamang ang pakikiusap ng bata kay Xiao Chen na sabi pa nga niya na pakiusap iligtas mo si Ego. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Nilapitan naman ni Xiao Chen ang kaibigan ni Ching Yun na si Ego upang suriin ito. Agad na inilapat ni Xiao Chen ang kanyang daliri sa noo ng batang si Ego. Nang masuri niya ito ay sinabi niya na halos nahugot na sa tagong katawan ang talento ng batang ito. Nakiusap naman si Ching Yun kay Xiao Chen na pakiusap, kung sakaling ililigtas mo siya, ang sarili ko ay magiging inyo na. Napabuntong hininga naman si Xiao Chen sa sinabi ng batang si Ching Yun. At maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen na simulan na natin na ikinatuwa naman ni Ching Yun na sabi pa nga nito na kung totoo ba ito. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen nang walang halong anumang kasinungalingan. Nang marinig ito ni Ching Yun ay labis na lang ang kanyang tuwa na sabi pa nga niya sa kanyang kaibigan na ligtas ka na Ego. Agad na sinimula ni Xiao Chen na tanggalin ang nakataling kadena. Kaya naman dahil dito ay sabay-sabay na nakawala ang mga batang ito. Inalalayan naman agad ni Ching Yun ang kanyang kaibigan habang si Xiao Chen naman ay sinusuri ang paligid. Ilang sandali pa ay may napansin siyang bagay sa pader.
Nasabi pa nga niya na nahanap ko na din ang hinahanap natin. Dagdag pa niya habang natutuwa na nasa bulk ito. Agad niyang sinira ang pader upang makapasok na sila sa loob at makuha ang kayamanan na pwede nilang magamit. Nang masira ni Xiao Chen ang pader ay bumungad sa kanya ang pintuan papasok sa nakatagong kayamanan ng pamilyang Wu. Agad na binuksan ni Xiao Chen ang pintuan, at sumambulat sa kanila ang ilang mga kayamanan at isang itim na bato. Kaya naman agad itong kinuha ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na sigurado ako na ito ang Destiny Stone. Tinanong naman ni Black na kung ano itong Destiny Stone. Ipinaliwanag ni Xiao Chen na ang Heavenly Destiny Stone ay isang espiritual na bato na maaaring mag-imbak ng talento ng martial arts. Subalit may napansin si Xiao Chen sa loob ng Destiny Stone. Kaya naman agad niya itong tinignan na kung ano ito. At nang matapos niya itong suriin ay sinabi niya na ito ang likas na pinakamataas na kapalaran. Nagulat naman si Black kaya naman sinabi niya na kung ito ay likas na pinakamataas na kapalaran, ang ibig bang sabihin nito ay katulad ito ng kay Li Yunfei. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi masama. Hindi ko maisip na ang pamilya ng Wu ay mayroon pa ring magandang bagay na seliado. Sayang naman yung ginagawa nila at mukha para sakin ito. Agad naman itong lumabas sa loob ng bato. At nagpaikot-ikot kay Xiao Chen kaya naman agad niya itong sinuri. Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen na sigurado na ang likas na pinakamataas na kapalaran ay hindi angkop sa aking kapalaran. Kaya naman agad niya itong pinapunta sa batang si Qing Yun, na agad namang napansin ni Qing Yun at nagtataka siya na kung anong bagay ang umiikot sa kanya. Nasabi na lang ni Xiao Chen nang makita niya na ang iyong maliit na bagay ay medyo mapili. Agad naman itong bumalik sa Destiny Stone. Sinabi naman ni Black kay Xiao Chen na ang mga storage ring na nasa mesa. Natutuwa namang sinabi ni Xiao Chen na syempre wag mong kunin nang wala lang. Agad na kinuha ni Xiao Chen ang mga storage na nasa mesa at naglalaman ito ng maraming kayamanan. Sa dami ng nakulimbat nilang mga kayamanan ay makikitang napuno ang lagayan ni Xiao Chen. Matapos nilang makuha ito ay sinabi niya na kay Black na umalis na sila. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Tyson God bless din sa iyo Master. Shoutout sa pamilyang Lopez from Cavite, Rodney Pascual maraming salamat sa suporta, at syempre sa inyong lahat salamat po sa suporta. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.